Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Mga hayop! Mga taksil! Ate, ano pong ginagawa niyo? Isinusumpa ko. Hindi ko sila patatawarin. Gigil na ginupit ni Ate Jeannie ang mga wedding pictures nila ni Kuya Mon. Pati ang mga selfies nila ni Tita Tess na naipa-develop na, hindi nakaligtas sa galit niya. Ramdam ko ang sama ng loob ni ate. Kahit sino namang pinagtaksilan, siguradong magwawala. Naluluhang hinaplos ko ang kanyang likod para pakalmahin siya. Ate, tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Anong gusto mong gawin ko? Matuwa habang hinahayaan ko lang sila na sirain ang pagkatao ko? Pareho silang mahalaga sa akin, pero hindi man lang nila inintindi ang nararamdaman ko. Ano pong gagawin mo? Ate, ayokong saktan mo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, Grace. Hindi ako mapapahamak. Gusto ko lang maghigante. Paano? Samahan mo ko. Pupunta tayo sa mangkukulam. Nanlaki ang mga mata ko sabay titig kay Ate Jeannie. Namumutlang napaawang ang aking bibig. Hindi maganda ang gusto niyang gawin. Balak niyang ipakulam ang kanyang asawa at malamang pati na rin si Tita Tess. Pero ate... Huwag mong subukang pigilan ako, Grace. Alam mong wala ka pa ring magagawa. Mas mahalaga sa akin ang makitang magdusa si Mama. Paano po kapag namatay sila? Eh di mas mabuti. Total mga hayop naman sila eh. Bakit hindi na lang nila lubos-lubusin? Ate, ako po ang natatakot sa mga iniisip mo eh. Alam kong hindi mo magawang sakyan ang gusto kong mangyari dahil hindi ka pa nasasaktan, Grace. Pero itong tatandaan mo, makakagawa ka rin ng mas masahol pa rito kapag ikaw naman ang sinaktan at niloko ng mga taong mahal mo. Wala po akong nagawa ng sapilitan akong isama ni Ate Jeannie sa bahay ng mangkukulam. Ilang beses din akong nakabalik sa nakasusulasok na bahay na yon. Gustuhin ko man napigilan si ate, sinusundot ako ng aking konsensya. Para bang sinasabi nito na tama lang na gumanti siya dahil taksil ang dalawang taong pinagkakatiwalaan niya. Kung bakit ba naman kasi sa dami ng babae at lalaki sa mundo, si Kuya Mon at Tita Tess pa talaga ang gumawa ng kalokohan? Para lubos po ninyong maintindihan ang aking kwento, isasalaysay ko po ito sa mga panahong bagong kasal pa lamang sina Ate Jeannie at Kuya Mon. Magandang araw, Miss Winnie. Ako po si Grace, 26 years old sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari nung ako'y 19 anyos pa lamang, taong 2019. Ulila na po ako sa mga magulang. Kinupkop ako ni Ate Jeannie at pinag-aral. Hindi naman namatay ang kanyang mga magulang. Nahiwalay lang siya sa kanila nung bata pa siya. Nagtrabaho bilang OFW ang mga magulang niya kaya lumaki siya sa piling ng aming lola. Ngayon magkasama na kami. Malapit pa sa magkapatid ang turingan naming dalawa. Sa katunayan, ako ang pinakaunang tao na binalitaan niyang ikakasal na siya. Grace, may maganda akong balita. Ikakasal na ako. Engaged na kami ni Mon. Wow, talaga po ate. Naku, masaya ako para sa inyo. Best wishes ate. Maraming salamat Grace. Ikaw ang maid of honor ko ha. Isa pong malaking karangalan yon. Masaya kong sinambit sa kanya sabay yakap ng mahigpit. Masaya ako para kay Ate Jeannie. Sa laki ng isinakripisyo niya para sa akin, deserve naman niyang sumaya sa piling ng lalaking pinakamamahal niya. Naisagawa kagad ang preparations ng kasal. Sa puntong yon, nabalitaan kong umuwi galing abroad ang kanyang mama, si Tita Tess. Bali si Tita ang panganay na kapatid ng yumao kong papa. Byuda na po si Tita Tess, Miss Winnie. Sa abroad namatay si Tito, ang papa ni ate. Sa tagal na kasi nilang nanatili sa Amerika, nakapagpundar na ng bahay at sasakyan ng mag-asawa. Kulang na lang maging citizen na sila doon. Hinihintay ang pagsunod sa kanila ni Ate Jeannie. Kaso ayaw daw ni ate ng banyagang lugar kaya tinanggihan ang offer ng mga magulang niya. Ngayon mag-isa na lang si Tita. Napagpasyahan niyang umuwi ng Pinas at manatili sa bahay na sadyang pinatayo ng asawa sa kanya noong nabubuhay pa si Tito. Habang pauwi kami galing sa pagpapatahi ng mga damit na gagamitin sa kasal, dinaanan namin si Tita sa airport. Maganda pa rin siya at elegante as usual. Sa katunayan, muntik ko na siyang hindi makilala habang hinahanap namin siya sa labas ng airport. Mabuti na lang, maingay siyang kakaway-kaway sa amin kaya naagaw kagad ang aming pansin. Jeannie, anak! Nandito ako! Ate, ayun po si Tita oh! Halika, lapitan natin. Patakbo kaming lumapit sa kinaroroonan ni Tita.
Sa totoo lang, hindi ko po maiwasang mainggit sa kanya. Mas mukha pa siyang dalaga kesa sa akin eh. Dagdag pang natural na makinis ang kanyang kutis dahil na rin po siguro sa lamig ng klima sa ibang bansa. Mahigpit silang nagyakapan ni Ate Jeannie. Maraming dala si tita. Sabi pa niya hingal kabayo siya habang pinagsasabay ang 2 maleta at sukbit pa niya sa balikat ang isang overnight bag na mukhang siksik sa laman. Thank God dumating kaagad kayo. My goodness, ang init dito sa Pilipinas. Kumusta na po kayo, Ma? Heto, excited sa magiging kasal mo, anak ko. Masaya ako para sa'yo. Oo nga pala, nasan si Mon? Hindi ko pa siya namimit in person ah. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Makikilala niyo rin po si Mon. Sa ngayon hindi pa po natin siya makikita kasi busy po siya sa office eh. Mukhang big timer ang mapapangasawa mo ah. Hindi naman po, Ma. Sakto lang. Ikaw talaga, palagi ka na lang mapagkumbaba. Oh, siya na ba si Grace? Aba, dalaga ka na. Opo ma, siya po ang pinsan ko. Hello po tita. Aba, maganda ka rin ah, nagmana sa tita. Napangiti na lamang ako sa mga sinabi sa amin ni Tita Tess. Hindi ko magawang ilayo sa kanya ang mga tingin ko. May kakaiba siyang taglay na karisma na hindi magawang baliwalain ng kahit na sino. Pati ang tono ng pananalita niya may accent, pero hindi naman masamang pakinggan. Pinili ko na lang manahimik at ituon ang atensyon sa daan. Ilang sandali pa, dumating na rin kami sa tinutuluyan naming apartment ni Ate Jeannie. May magandang taste ka rin pala sa lugar, Iha. Presko dito at tahimik, parang Amerika lang. Pero bakit hindi niyo subukang lumipat sa bahay natin pagkatapos ng kasal niyo? Ma, regalo po sa inyo ni Papa ang bahay na yon. Sa inyo po yon. Ayoko naman po na isipin yung walang perang magiging asawa ko dahil hindi naman kami nag-e-effort na magpatayo ng sariling bahay. Anak, hindi naman yan ang ibig kong sabihin eh. Ang sa akin lang, since I'm staying here for good, bakit hindi na lang tayo magsama sa iisang bubong? Mahabang panahon din tayong hindi nagkita. May mga okasyon sa buhay mo na hindi natin na-celebrate ng magkasama. Maalam nyo naman po na I'm strong and independent woman. Baka kapag inalagaan nyo ako, masanay lang ako. Ganyan talaga ang buhay, anak. Kung hindi siguro tayo naghihirap nun, hindi kami mapipilitan ng papa mo na iwanan ka sa lola mo. Masusubaybayan ko sanang paglaki mo. Pero ipinagpapasalamat ko na lang na magagandang bagay ang kinukwento ng lola mo tungkol sa amin. At least hindi malayo ang loob mo sa akin. Huwag niyo pong isipin yon, Ma. Wala po akong sama ng loob sa inyo. Kaya kayo nagpunta sa ibang bansa para sa akin. Kita niyo naman, may trabaho ako, may ipon, may konting properties. Higit sa lahat, magtatayo na ako ng sarili kong pamilya. Kaya nga ito na ang tamang panahon na makabawi ako sa iyo. Kausapin mo ang mapapangasawa mo. Bukas ang bahay natin para sa inyo at sa iyo rin, Grace. Habang nakikinig ako sa kanyang sinasabi, napagtanto kong napakabait pala ni Tita Tess. Wala akong maipipintas sa kanya. Kaya naman hindi natanggihan ni Ate Jeannie ang offer ng kanyang mama, Miss Winnie. Masayang naidaos ang kasal ni Ate Jeannie at Kuya Mon. Napuno sila ng pagbati mula sa mga kaibigan, katrabaho at mga malalapit na kamag-anak. Simple lamang ang selebrasyon na ginanap sa bahay mismo ni Tita Tess. Siya din ang naghanda ng masasarap na pagkain, kaya puring-puri ng mga bisita ang kanyang mga putahe. Kain lang kayo ha? Enjoy! Ma, thank you ha. Ginawa niyong mas maganda at unique ang kasal ko. Anak, it's my pleasure. Paano? Nasaan ang asawa mo? Hayun po, nakikipag-usap po sa mga office mates niya. O siya, lapitan mo na lang muna ang ilan sa mga bisita. Pupunta lang ako sa kusina. Sambit ni tita kaya nagpresenta akong samahan siya para tumulong. Tita, tulungan ko na po kayo. Ah, sige Iha, salamat. Naunang naglakad si Tita Tess kaya malaya ko siyang napasadahan ng tingin. Bagay sa kanya ang suot na bestida, nakabraid ang buhok at magkaterno ang suot na bracelet at hikaw. Maging ang kanyang sapatos na may takong ay mamahalin, kaya mas nagmukhang sosyalin ang kanyang itsura. Pakilapag mo na lang dyan ang mga plato, Grace. Opo, tita. Halika, gusto mong tikman ang bagong dessert na ginawa ko? Sana magustuhan din ito nila Mona, no? Sa pagkakaalam ko po, si Ate Jeannie ang mahilig sa sweets. Alam mo, mas attractive ang lalaking kahit macho hindi natatakot sa chocolates at desserts. Ngumiti na lang ako sa sinabi ni tita. Siguro naman, humahanga lang siya kay Kuya Mon. Simula kasi nang makilala niya ang asawa ni Ate Jeannie, naging kakaiba na ang kislap sa kanyang mga mata.
Saktong pumasok si Kuya Mon sa kusina at sa mga sandaling yun, tila naging kakaiba ang kilos ni Tita Tess. Sinalubong niya si Kuya at dahan-dahang hinawakan ng balikat niya. Hindi ako sigurado kung imahinasyon ko lang yun, pero napapansin ko na pataas baba ang haplos ng kamay ni Tita sa braso ni Kuya Mon. Tila may halong mali siya. Mon, may kailangan ka ba? Bakit iniwan mo ang mga bisita mo? May inuutos ba sa'yo si Jeannie? Mawala naman po. Nagkayayaan lang po kami ng mga kaopisina ko na uminom. May binili kaming wine ni Jeannie. Gusto lang sana naming tikman. Ikaw naman, pareho kayo ni Arman. Ang biyanan mong lalaki. Mahilig din sa wine ng lalaking yon. Kung hindi lang siya nagkasakit, baka magkasama pa kami ngayon. Iiwan ko na po muna kayo, ma. Naghihintay na sila sa labas eh. Sige, wag masyadong maglalasing ha. Nakakahiya naman kay Jeannie kung tutulugan mo siya sa honeymoon niyo. Kasama ko naman po siyang iinom. Sige ma, kung napapagod na kayo, pwedeng kami na lang ni na Grace ang magligpit ng kalat. Thank you po sa tulong niyo para maging successful ang kasal namin. Nakangiting sinunda ni Tita ng tingin si Kuya Mon nang lumabas siya sa kusina. Siguro naman, walang anumang ibig sabihin ng mga nakita ko. Ayoko kasing gumawa ng eksene na ikasisira ng mood ng bagong kasal. Sa ilang araw na nakasama namin ni ate si Tita, napapansin kong dala niya sa ugali ang kultura ng bansang nagsilbing tahanan niya sa maraming taon. Hindi lang ako sanay dahil namulat akong conservative. Grace, nakatulala ka dyan. Ano, masarap ba ang dessert na ginawa ko? Opo tita, masarap po. Parang gusto ko nga pong magdala nito sa kwarto ko eh. Nakakatuwa ka naman, Grace. Siguro naninibago ka sa paraan ng pakikipag-usap ko kay Mon, ano? Huwag kang mag-alala. Ganito lang talaga ako. Huwag mong seryosohin, okay? Yes po tita, pahinga na muna kayo. Ako na po ang maghuhugas ng mga plato. Oh yeah, kailangan ko ng beauty rest eh. Sure ka, okay ka lang dito? Okay lang po ako. O sige, kumain ka lang dyan ha. Huwag ka nang magdala ng dessert sa kwarto, baka langgamin ang kama mo. Tumango ako at hinayaan na siyang makaalis. Tsaka palang nabawasan ng kaba sa dibdib ko kahit may kakaiba kay Tita na hindi ko maipaliwanag. Gayunpaman, tumayo na ako nang matapos kumain at nagsimula ng maglikpit ng mga hugasin. Makalipas ang 1 linggo, balik na sa normal ang schedule ng bagong kasal. Pareho silang pumapasok sa trabaho. Isang registered nurse si Ate Jeannie, samantalang IT support naman si Kuya Mon. Ako naman ay nag-aaral ng kursong midwifery sa isang university. Ayokong sayangin ang oportunidad na binigay sa akin ni ate, kaya pinagbubutihan ko ang pag-aaral. Pangarap kong makapasok sa private hospital kung saan nagtatrabaho si Ate Jeannie. 4:00 pa lang ng madaling araw nagising na ako. Bumaba ako ng kusina para magluto ng agahan namin nang kusa akong huminto sa huling baitang ng hagdan. May narinig akong iyak mula sa kwarto ni Tita Tess. Nag-aalala akong lumapit doon tsaka kumatok. Tita, okay ka lang ba? Tita! Nakakailang katok pa ako bago marinig ang pagtahimik ni Tita sa kabilang pinto. Grace, ikaw ba yan? Ako nga po tita. Pwede niyo po bang buksan ng pinto? Oo naman, sandali lang. Nakahinga lang ako ng maluwag nang marinig ang mga yabag palapit sa pinto. Ilang sandali pa, bumukas yun at sumilip si Tita. Tama nga ang hinala ko, Miss Winnie. Umiiyak nga siya. Namamaga ang mga mata niya. Tita, bakit po kayo umiiyak? Ako? Umiiyak? Hindi kaya. Ikaw talaga pamangkin, ang lawak ng imagination mo. Pero kapag sinabi kong hindi ako umiiyak, totoo yon. Huwag ka nang makulit. Nagulat ako sa biglang pagbabago ng mood ni Tita. Kakaiba naman siyang tumingin sa akin ngayon. Matalim at tila ba naiirita. Hindi tuloy ako makapagsalita. Maya-maya pa lumawak na naman ang ngiti niya. Ikaw iha, okay ka lang ba? Namumutla ka. Gusto mo ba ng tubig? Halika, sasamahan na kita sa kusina. Ayos lang po ako tita, kaya ko na po. Nagsisinungaling ka, Grace. Alam kong hindi ka okay. Halika, huwag mo akong susuwayin. Hawak na nga ni Tita ang kanang braso ko ay nakapatong pang kaliwang kamay niya sa likod ko. Para bang iniingatan niya ang bawat galaw ko. Inalalayan niya akong makaupo sa upuan tsaka siya nagmamadaling kumuha ng tubig. Nang mga sandaling yun, ibang bersyon ni Tita ang nasaksihan ko, Miss Winnie.
Para siyang isang maalalahaning ina. Nagtataka ako kung bakit pabago-bago ang kilos niya. Para siyang ibang tao ngayon. Hindi ko to dapat binibigyan pansin pero parang ang creepy niya. Siguro nagtataka ka sa mga kilos ko, no? Huwag kang mag-alala. Ganito talaga ako. Namimiss ko lang kasi si Arman ko eh. Alam mo bang alagang-alaga ko siya? Hindi nga ako nang hinayang naiwan si Jeannie noon sa lola niya eh. Mabantayan ko lang siya sa Amerika. Normal lang naman po yun, hindi ba? Sa pagkakaalam ko, mahirap magtrabaho sa ibang bansa. Kaya at least hindi ganun kalungkot si Tito kasi kasama niya kayo. Tama ka, Iha. Alam mo, naaalala ko si Arman kay Mon eh. Magkapareho sila. Malambing, maalalahanin, galante. Naiinggit nga ako kay Jeannie eh. Palaging may regalo sa kanya si Mon. Saksi po ako sa pagmamahala nila, tita. Kaya deserve po nilang maging masaya. Tama ka naman. Deserve nilang maging masaya. Pero paano ko, Iha? Iniwan ako ni Arman ko. Hindi na siya babalik. Siguro nga naaagnas na ang katawan niya ngayon sa hukay eh. At malutong na humalakhak si tita. Dito na ako napaatras. Nagulat. Nanibago ko sa pinakita niyang ugali. Maya-maya pa, itinapat niya ang hintuturong daliri sa labi. Narinig ko ang mahinang shh niya. Pagkatapos hinawakan niya ang aking kamay. Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ni Jeannie. Ayokong magalit siya sa akin. Ayokong mag-away kami. Hindi naman po magagalit sa inyo si Ate Jeannie, tita. Mas mabuti na ang sigurado. Tita, nasasaktan po ako. Ipangako mo sa akin. Hindi mo ko isusumbong, ha? Hindi ako nakasagot ng maramdaman ang higpit ng pagkakahawak niya. Sinubukan kong bawiin ang kamay ko pero ayaw niya akong bitiwan. Tita, ang kamay ko po. Bakit? Saan ka pupunta? Dito ka lang, Iha. Huwag mo akong iwan. Ayokong mag-isa. Magluluto lang po ako, tita. Dito lang po ako, pangako. Hindi ko maiwasang matakot kay tita ng mga sandaling yun. Nanlisik na ng tuluyan ang mga mata niya, kaya gayon na lang ang nervyos ko. Wala akong ideya sa kung ano ang nangyayari sa kanya. Hindi ganito ang pagkakakilala ko kay tita eh. Pangako, nagsasawa na ako dyan, Grace. Ang daming taong nangako sa akin na hindi ako iiwan. Pero bandang huli, umalis sila nang hindi nagpapaalam. Kaya dito ka lang. Tita naman, ano bang nangyayari sa inyo? Huwag naman kayong ganyan, natatakot na po kasi ko eh. Napatitig sa akin si Tita Tess at muli na namang nagbago ang ekspresyon. Bigla niyang binitiwan ang kamay ko. Umatras siya at sinapo ang ulo. Ni hindi man lang siya nagsalita at saka nagmamadaling pumasok sa kanyang kwarto. Sinamantala ko ang pagkakataon na iniwan niya ako. Nangangatog sa takot na tumakbo ako paakyat sa ikalawang palapag ng bahay, diretso sa kwarto ko. Doon ako umiyak at nagsumiksik sa kama. Siguro kung naibang tao lang ako, malamang nakipagtulakan na ako kay Tita Tess kanina. O kung hindi naman, binulabog ko na si Ate Jeannie para isumbong ang ginawa ng mama niya. Pero ako lang ang simpleng si Grace. Mahina ang loob, naguguluhan, duwag. Gayunpaman hindi nakaligtas kay Ate Jeannie ang ginawa kong ingay. Grace, okay ka lang ba? Pwede ba akong pumasok? Ate Jeannie, hindi po nakalak ang pinto. Oh, bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo? Wala po ate, nanaginip lang po ako ng masama. Nanaginip? Bakit nanggaling ka sa labas? Sige na, sabihin mo na sa akin ang totoo. Saglit na lumikot ang mga mata ko. Natatakot akong magsumbong dahil baka makita ko na lang napapasok bigla si tita sa kwarto ko at marinig ang sasabihin ko. Pero mapilit si Ate Jeannie kaya nagawa kong sabihin sa kanya ang nangyari. Bumaba po ako para magluto ng agahan pero narinig ko po ang boses ni tita. Nag-alala po ako kaya kumatok ako sa pinto niya. O bakit kaya umiiyak si mama? Anong problema niya? Nagtataka nga po ako sa naging kilos niya ate. Nang lumabas si tita sa kwarto niya, galit na siya sa akin. Hindi raw siya umiyak. Huwag daw akong makulit. Talaga? Sinabi ni mama yon? Ate, kailan po ba ako nagsinungaling sa inyo? Hayaan mo na. Kakausapin ko si mama, okay? Punasan mo ng luha mo at baka mamaga ang mga mata mo. Tumango ako kay ate at nagpasalamat. Hindi na ako nakapagluto ng maaga dahil naduwag na akong bumalik sa kusina. Yun nga lang, kahit anong iwas ko ay kakailanganin ko pa ring bumaba. Okay lang naman dahil gising na sina Kuya Mon at nagkakape na sa kusina.
Han, pupuntahan ko lang saglit si Mama ha. Hindi pa siya bumabangon eh. Sure. Kuya, samahan ko na po si Ate Jeannie ah. Sige Grace, walang problema. Sumunod ako kay ate nang kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Tita Tess. Nakakailang pagtawag na siya mula sa labas pero wala pa ring sumasagot. Nag-alala na kami noon, Miss Winnie. Grace, tawagin mo si Mon. Kailangan mabuksan ng pinto. Baka kung anong nangyayari sa kanya. Sige po ate. Tumalikod na ako at saglit na tinawag si Kuya Mon. Doon na nagsimula ang tensyon kasi maski si Kuya hindi magawang buksan ng pinto. Hinanap namin ang spare keys sa mga cabinet. Salamat sa Panginoon at may susi para sa kwarto ni Tita. Pagbukas namin ng kwarto, tumambad sa amin ang magulong kama niya. Sa bedside table, nakakalat ang iilang gamot kasama ang mga reseta mula sa doktor. Bukas ang shower sa CR at mukhang naroon si Tita. Pareho pa kaming nagkagulatan nang lumabas ng banyo si Tita na naka-bathrobe. Nakangiti na naman siya at para bang hindi ako nasaktan kanina sa naging kilos niya. Mahinahon na naupo siya sa kama at hindi inintindi kung may lalaki ba sa loob kasama nila. Jeannie? Mon? Anong ginagawa niyo dito sa kwarto ko? May kailangan ba kayo? Ma, nag-aalala ako sa iyo eh. Kanina pa ako kumakatok pero hindi niyo naman binubuksan ng pinto. May problema po ba kayo? Binalingan ako ni Tita Tess. Ang kanyang nakangiting reaksyon kanina ay bigla na namang nagbago. Naging seryoso hanggang sa maningkit ang kanyang mga mata at dahan-dahang lumapit sa akin. Grace, pamangkin, anong sinabi mo kay Jeannie? Isinumbong mo ba ako? Tita, sumpaman. Wala po akong sinasabi kay ate. Sigurado ka ba ha? Alam mo bang ayaw ko sa lahat ay yung umaaktong inosente pero may binabalak palang masama? May kakilala akong ganun eh at kapangalan mo siya. Hingal na wika ni Tita Tess. Sumisigaw na naman siya at muling humawak sa balikat ko. Humihigpit ang hawak niya kaya nagreklamo na ako ng tuluyan. Aray, Tita! Masakit po! Ma, ano bang nangyayari sa'yo? Mama naman! Wala naman siyang sinabi, hindi ba? Wala, hindi ba? Ang sinabi ko lang, Iha, ayokong maiwan. Dito ka lang! Dito ka lang! Ma, kalma lang po ha. Nandito lang kami. Hindi namin kayo iiwan. Lumingon si Tita Tess kay Kuya Mon. Nagulat kaming yumakap bigla si Tita sa kanya. Maski si Ate Jeannie, hindi kaagad nakapagsalita nang makita ang naging susunod na galaw niya. Dito ka lang, Arman ko. Huwag mo na kasi kong iwan. Mahal naman kita eh. Mahal na mahal kita. Ma, hindi po ako si Papa. Ma, bitiwan mo po si Mon. Nagugulat na siya sa inyo oh. Ayoko. Dito lang siya sa tabi ko. Hindi pwede, Ma. Magsabi nga po kayo ng totoo. Bakit meron po kayong mga gamot na ganito? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Ma, alam niyo po bang ang mga gamot na to ay para sa anxiety? Huwag mo nang pansinin yan, anak. Tinatago ko lang ang mga yan. Tsaka hindi mo naman alam kung saan ko gagamitin ang mga gamot na yan eh. Ma, wag po kayong magsisinungaling sa akin ha. Nurse ako, Ma. Alam ko kung para saan ang mga ito. Bakit may ganito kayo, Ma? May depression po ba kayo? May mood swings? Ma, hindi biro ang mga gamot na to. Makakasama ito kapag ininom nyo nang hindi kayo nagpapacheck up sa doktor. Ano ba sa tingin mo sa akin, Jeannie? Mukha ba akong naghihingalo? Hindi naman, hindi ba? Tigilan mo na kasi ko sa katatanong. Sumasakit ang ulo ko eh, kaya akin ang mga gamot ko. Sorry Ma, hindi ko po ito ibibigay sa inyo. Anak naman, akin ang mga yan. Kailangan ko yan eh. Hindi ako mabubuhay kapag wala ang mga yan. Naging magulo at maingay ang araw na yon para sa amin. Alam din namin na may nangyayaring hindi maipaliwanag kay Tita, kaya humingi na kami ng tulong sa kinauukulan para madala siya sa ospital. Hindi na kasi namin mapigilan ang pagwawala niya. Hindi ko gusto ang atmosfera sa ospital, Miss Winnie, pero wala akong choice habang papasok na kami sa loob. Kita ko sa mga mata ni Tita Tess ang pagkataranta. Sinasadya niyang mag-ingay at agawin ang pansin ng mga taong naroroon sa lugar. Ano ba, Jeannie? Bakit mo ba ako dinala dito? Wala akong sakit. Ma, wala po kayong sakit, okay? Hindi lang po kasi namin alam kung paano kayong mapapakalma, kaya kailangan namin ng doktor. Anak, please, iuwi mo na ako. Okay lang ako. Malakas pa ako sa kalabaw. Bakit ba kayo ganyan?
Mapangako ko po ito sa inyo, hindi ba? Kapag hindi kayo nagwala, iuuwi ko kayo. Pero makikinig kayo sa akin, okay? Bahagyang kumalma si Tita Tess. Nagkatinginan naman sina Ate Jeannie at Kuya Mon. Ako naman, nasa po ang noo nang makitang kay bilis na nag-shift ang mood ni Tita mula sa pagkataranta at naging kalmado na. Nakangiti pa siya habang nakatingala kay ate. Bumilib lang ako kay ate dahil nagawa pa niyang maging kalmado sa kabila ng mga nangyari. Dumiretso kami sa resident psychiatrist na kakilala ni ate. Sinuri nila si Tita. Nang makita niyang ibang tao na naman ang nakapalibot sa kanya, nagsimula siyang mataranta hanggang sa magwala. Naagapan lang nila nang maturukan siya ng pampatulog. Ayoko nang mag-isip ng kung ano-ano pero nag-aalala ko kay mama eh. Han, huwag mong i-stress ang sarili mo. Siguro naman may paliwanag si Doc kung bakit nagkakaganyan siya. Naipakita mo ba ang mga gamot na nakuha natin sa kwarto niya? Oo, pinapacheck ko na. Ate Jeannie, mukhang nandyan na po ang doktor. Sige na Han, kausapin mo muna si Doc. Pupunta lang kami ni Grace sa kantin para bumili ng kape. Sige, balikan niyo ako dito ha. Oo naman. Tara Grace. Aalis na po muna kami ate. Sumunod ako kay kuya nang mauna siyang maglakad papunta sa kantin. Pinapili niya ako ng pagkain para ipare sa kape. Habang nagbabayad, narinig ko ang pagriring ng cellphone ni kuya. Pasimple akong nakinig habang nakikipag-usap siya sa kung sino man ang tumatawag sa kanya. Sa pagkakaalam ko, may pinsan siyang nakakulong sa Amerika. Hindi ko na po lubusang naintindihan ang kabuuan ng detalye. Ang naaalala ko lang, nakulong ang pinsan niya sa salang pagtitinda ng mga unauthorized na gamot. Mukhang tungkol sa kaso ang pinag-uusapan nila na maya-maya lang naputol din kaagad. Marahil dahil limitado lang ang oras ng telepono sa mga preso sa ibang bansa. Lumapit sa akin si kuya pagkatapos niyang ibulsa ang cellphone. Pasensya ka na kung natagalan ako ha. Tumawag ang pinsan ko kasama ang abogado niya. Wala po yun kuya. Grace? Po? Pwede mo bang ikwento sa akin kung ano nangyari kanina? Nabanggit kasi ni Jeannie na umiyak ka kaninang umaga. Wala po yun kuya. Natakot lang ako kay tita. Medyo naging bayolente po kasi siya eh. Hindi po ganun ang pagkakakilala namin sa kanya. Kaya nagulat ako. Ang ipinagtataka ko lang, bakit may iniinom siyang gamot? Hindi ba't wala naman siyang sakit? Iba po ang nangyayari kay tita kanina kuya. Pabago-bago ang reaksyon niya. Tapos ayaw niyang iwanan ko siya. May ilang tableta ako nakuha sa mesa kanina, maliban sa dinala ni Jeannie. Pamilyar sa akin ang nasabing gamot eh. Parang nakita ko na sa mga gamit ng pinsan ko. Yung pinsan yung nasa Amerika po? Oo, kaya nga nagigilty ako. Baka kasi kaya nagkakaganon si mama dahil nakabili siya ng gamot mula sa pinsan ko. Alam mo naman na mainit ang mga mata ng otoridad sa unauthorized drugs. Hindi naman po siguro kuya. Masyadong malaki ang Amerika para magpang-abot sila ni tita doon. Sa bagay, halika na. Balikan na natin ang ate mo. Magkasabay kaming naglakad pabalik sa kinaroroonan ni ate. Nakaupo na siya sa labas ng opisina ng psychiatrist. Umiiyak. Nag-alala si Kuya Mon kaya mas nauna siyang lumapit kay ate. Han, okay ka lang? Ano bang sinabi sa'yo ng doktor? Bakit ka umiiyak? Han, si Mama. Ano bang nangyari kay mama? May depression si Mama, Han. At kapag hindi naagapan pwede itong maging BPD, borderline personality disorder. Ayon yun sa mga sintomas na nakita sa kanya. May sakit siya sa utak. Han, parang hindi ka naman nurse. Sabihin na nating may mental illness siya. Hindi ibig sabihin nun, baliw si mama. Yung mga gamot niya, galing yun sa doktor ni Mama sa Amerika. Hindi man lang niya sinabi na may iniinda siya. Humagulgol si Ate Jeannie na ikinayuko ko naman ang ulo. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganoon si tita. Pero hindi ko maiwasang matakot pa rin sa kanya. Kung totoong may mental disorder siya, maaasahan ko ba na hindi na mauulit ang ginawa niya sa akin? Mabagal akong naupo sa upuang nakadistansya sa kanila. Panay ang haplos ni Kuya Mon sa likod ni ate. Pinakakalma siya. Ano pa ba ang ibang sinabi sa'yo ng doktor, Han? Ipinaliwanag naman ni Doc ang sintomas ng mental illness na meron siya. Anxiety at depression, fear of abandonment at mood swings. Kailangan lang daw nating habaan ng pasensya at maging kalmado sa tuwing nakikipag-usap tayo sa kanya.
Ate, hindi po ba tayo sasaktan ni tita? Grace, nagamot na ang sakit ni mama sa pamamagitan ng therapy. Hindi mo kailangan matakot sa kanya, okay? Huwag nating iparamdam sa kanya na iba siya. Bakit po siya nagkaroon ng ganong sakit, ate? Hindi ko alam kung sino pa pala ang mga taong masayahin at tila walang problema. Sila pa pala ang may mabibigat na dinadala. Magaling silang magtago, Grace. Kawawa naman po si tita. May uuwi ba natin si mama ngayon? Oo, basta makikiusap muna ako sa inyo ha. Pagpasensyahan lang natin siya at sabayan sa mga gusto niya. Huwag kang mag-alalahan. Aalalayan kita sa pag-aalaga kay mama. Magiging okay din ang lahat. Niyakap pa ni Kuya Mon si ate bago kami nagpasyang pumasok sa hospital room ni tita. Naabutan namin si tita na kinakausap ng nurse. Nang makita niya kami, matamis nang umiti si tita. Sa mga sandaling yun, medyo kalmado na siya. Nanumbalik na ang kanyang magandang pakikitungo sa amin. Jeannie, anak. Ma, kamusta po ang pakiramdam niyo? Okay lang ako anak. Sinabi ko naman sa'yo hindi ba, wala akong sakit. Alam naman po namin yun, May. Wala po kayong sakit, okay? Halina kayo, umuwi na po tayo. Nakakahiya naman sa inyo, lalo na sa asawa mo. Naabala ko pa kayo sa mga trabaho nyo. Huwag niyo na pong isipin yun, ma. Lahat naman po gagawin namin para sa'yo. Binalingan ang tingin ni Aling Tess Simon. Nariyan na naman ang kakaibang timpla ng emosyon na makikita sa mukha niya. Para bang nangungulila. Kaugali mo talaga ang asawa kong si Arman. Naaalala ko siya sa katauhan mo. Ganyan naman po ang mga mister, hindi ba Han? Maalaga, mapagmahal, maaalalahanin. Tama Simon, ma. Maswerte nga ako at siyang pinakasalan ko Maswerte din naman si Mon dahil ikaw ang pinakasalan niya. Kung titignan kayong dalawa parang ako at si Arman lang. Nagkatinginan kaming tatlo dahil sa sinabi niya. Madalas kong napapansin na ikinukumpara ni Tita Tess si Kuya Mon kay Tito Arman. Gusto ko sanang magsalita pero umiling si ate kaya naintindihan ko ang senyas niya. Nang makarating na kami sa bahay, hindi na ako sumama pa sa kwarto ni tita. Nag-ayos na lang ako ng mga gamit sa kusina. Naghugas ng plato. Si Ate Jeannie naman lumapit sa akin at nagtanong kung ano bang pwedeng lutuin sa ref. Mukhang konti na lang ang stocks natin, Grace. May karne at isda nga sa ref, wala namang sapat na ingredients. Gusto niyo po ba ako nang mag-grocery? Huwag na, Grace, ako na lang. Samahan mo na lang sina Mama at Mon dito sa bahay, okay? May mga spices kasi ako na ako lang ang nakakaalam kung saan ko bibilhin. Ganun po ba? Hindi po kayo sasamahan ni Kuya? Kaya ko naman Tsaka alam mo na, baka biglang magwala si Mama. Mas mabuti nang may lalaki dito para mapigilan siya kung sakali man. Sige po ate. Alam kong natatakot ka kay Mama dahil na rin sa pagwawala na ginawa niya kanina. Ako man naninibago sa ugaling pinakita niya Pero kailangan nating mag-adjust, Grace. May karamdaman siya Hindi niya ginustong magkaroon ng mental illness. Iiwas na lang po ako ate. Mas mabuti pa. Sige, aalis na ako ha. Alam na ni Kuya Monmon na mag-grocery ako. Alalayan mo na lang siya kapag may kailangan ha. Sige ate, ako na po ang bahala rito. Nang makaalis na si Ate Jeannie, inabala ko ang sarili ko sa paglilinis ng sala. Late na rin naman ako sa klase ko kaya hindi na lang ako pumasok buong araw. Hindi mawala sa aking isipan ang nangyari kaninang umaga. Para itong bangungot na paulit-ulit kong naaalala. Sabi ko pa nga sa sarili ko, kapag nagwala si tita, iiwas na lang ako. Pero nang mga sandaling yon, hindi ko alam kung magagawa ko pa ba ang plano ko nang makita ko ang ginagawa ni tita. Halos yakap na niya sa buong katawan si Kuya Mon. Kung makapagsalita siya, tila ba si Tito Arman ang kanyang kausap? Arman, alam kong ikaw yan. Nagtatago ka lang sa katauhan ni Mon. Pakiusap, wag mo na akong iiwan ha. Ayoko nang mag-isa. Huwag po kayong mag-alala, ma. Hindi po namin kayo iiwan. Hindi kita iiwan. Nandito lang ako. Arman ko. Mon po, hindi ako si Papa Arman. Alam ko reincarnation ka ni Arman. Naniniwala ako ron. Huwag mo nang lituhin ang isipan ko. Ma. Halika Arman, kailangan mong patunayan sa akin na mahal mo ko. Kailangan mong ipakita sa akin na wala na kayo ng babaeng yon. Napakunot ang noo ko sa tinura ni tita.
May malamig na kamay na animo gumapang sa batok ko nang masaksihan ko kung paano niya halikan si Kuya Mon na noon ay panayang iwas sa kanya. Ma, tama na po. Hindi po ako ang asawa ninyo. Huwag ka namang ganyan, Arman. Huwag mo kong itanggi pa. Kasal tayo. Ako ang mas may karapatan sa'yo. Kuya, tita! Sabay silang napalingon sa akin. Naningkit pang lalo ang mga mata ni tita na tila ba hindi nagustuhan ang ginawa kong paglapit sa kanila. Napaatras tuloy ako pero hindi naman tuluyang lumayo. Ano na naman ba ang kailangan mo, Grace? Bakit ba palagi ka nalang nangiistorbo sa amin ng asawa ko? Pero tita, wala na po si Tito Arman. Siya po si Kuya Mon, ang asawa ni Ate Jeannie. Mon? Nanlalaki ang mga mata na sinuri ni tita ang mukha ni Kuya. Nagulat siya. Umatras sa tila ba na ilang. Mon? Ikaw ba yan? Diyos ko, Mon. Pasensya ka na sa akin. Napagkamalan lang naman kitang si Arman. Baka isipin mo na babaliw na ako. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Naiintindihan namin kayo. Siguro namimiss ko lang ng sobra si Arman. Kaya kung minsan nagkakamali na ako ng tingin sa'yo. Okay lang po, Ma. Ang mabuti pa, magpahinga na muna kayo. Sige, pero sasamahan mo ko ha. Huwag mo kong iiwan. Babantayan ko po kayo hanggang sa makatulog kayo. Nasabi na lang ni Kuya Mon sabay tango sa akin. Kumalma na rin ako dahil kahit papano nakikinig naman si tita sa kanya. Maya-maya pa lumabas na ng kwarto si Kuya at lumapit sa akin. Pwede ba kitang makausap? Tungkol po saan, Kuya? Tungkol sana sa mga kinikilos ni Mama. Huwag mo na munang mabanggit kay Jeannie ha. Baka kasi mag-alala siya eh. Ayokong pati ang asawa ko. Kailangan nating alagaan dahil nababahala siya sa kalagayan ni Mama. Okay lang naman po, Kuya eh. Wala po kayong dapat na ikabahala. Ayoko rin pong madagdagan ng stress ni ate. Salamat. Ngumiti si Kuya at napalingon sa silid kung nasaan naroon si tita. Tinatawag siya, kaya naman nagpaalam na sa akin si Kuya Mon para bantayan si tita. Maganda naman ang punto niya, Miss Winnie. Nag-aalala lang po si Kuya sa asawa niya. Pero hindi ko po maintindihan kung bakit habang tumatagal may mga napapansin ako sa loob ng bahay na hindi ko matatawag na pang-iintindi lang sa may sakit. Nagising ako isang gabi na naiinitan. Bumangon ako at pinakiramdaman ang paligid. Para bang may iba pang gising sa loob ng bahay maliban sa akin. Alam ko pong 3 lang kaming naroon dahil may emergency sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Ate Jeannie. Ibig sabihin, mamayang umaga pa siya makakauwi. Nakaramdam ako ng uhaw kaya ako lumabas ng kwarto. Habang tinatahak ang daan papunta sa hagdan, napansin kong bukas ang pinto nila Kuya. Nagpasya akong sumilip. Dumadagundong ang kaba ng aking dibdib nang makitang nakahiga si Kuya sa kama, tulog pero binabantayan ni Tita Tess. Napansin niya ako pero hindi man lang siya na-conscious o nahiya. Sa halip, ninisihan pa niya ako. Shh! Huwag kang maingay ha. Mahimbing na natutulog si Arman. Tita, ano pong ginagawa niyo rito sa kwarto nila Kuya? Hindi mo ba nakikita? Binabantayan ko ang asawa ko. Tita, si Kuya Mon po ang nakahiga dyan, hindi po ang asawa niyo. Tama na po, Tita. Kinukontra mo ko? Alam mo, Grace, kung may balak kang agawin sa akin ng asawa ko, huwag ka nang magtangka. Hindi ka magtatagumpay. Tita naman, bakit po ba kung ano-anong pumapasok sa isip niyo? Nainom niyo na po ba ang gamot niyo? Anong akala mo sa akin, baliw? Grace, matino akong babae. Ang ayaw ko lang, iniiwan ako ng asawa ko para ipagpalit sa iba. Umatras ako nang makitang dinuro ako ni tita. Gumapang ang matinding kilabot sa buo kong katawan. Ang kakaibang talim ng kanyang mga mata, ang nakaririmarim niyang ngisi, tila ba nagpapaalala sa akin na hindi lang siya basta may sakit. Masahol pa si tita sa sinasapian. Nanuyo ang lalamunan ko nang makita siyang tumayo at lumapit sa akin. Ganun pa rin ang ekspresyon niya, parang mananakit. Ako naman nilamon na ng karuwagan na estatwa na sa kinatatayuan. Napatalo na lang ako sa gulat nang bigla niyang isara ng malakas ang pinto na halos tumama sa mukha ko. Muntik na akong atakihin sa puso, Miss Winnie, pero nagawa ko namang lumayo. Bumalik ako sa kwarto namumutla at nanghihina. Hindi ko alam na nakakabawas pala ng lakas ang matinding takot.
Alam ko nang may nangyayaring kakaiba sa loob ng bahay at hindi ako pwedeng manahimik lang. Wala naman akong lakas para kontrolin ang mga nangyayari. Pwede naman akong humingi ng tulong sa tunay na may kakayahan. Tinawagan ko kagad si ate. Hello, ate? Oh, Grace, napatawag ka. Madaling araw na. Pasensya na ha, hindi ako pwedeng magtagal sa telepono ngayon eh. Marami kaming pasyente. Ewan ko ba nagsisimula ng lumala ang kaso ng COVID-19 dito sa ospital eh. Ang ikinakatakot ko lang baka isa ilalim na kami sa lockdown. Pero bakit po ate? Wala naman kayong sakit, hindi ba? Huwag kang mag-alala, Grace, hindi naman ako infected. Tsaka nag-iingat ako. May mga protective suits naman kami na ginagamit kapag nag-aasikaso ng pasyente. Tsaka bago kami makalabas ng ospital, kailangan pa kaming isa ilalim sa quarantine. Pinag-uusapan na nga namin kung magbo-volunteer na ba kaming maging frontliners eh. Pero ate, alam mo naman pong may sakit si tita, di ba? Kailangan niya rin po ng nurse dito. Yun na nga ang kailangan naming pag-usapan ni Mon. Eh ikaw, paano ang klase mo? Wala pa pong update ate, pero ang sabi ng mga professor namin baka mag-online class na lang daw po kami. Ayos yan, at least may kasama si Mama. O, napatawag ka nga pala. Ate, si tita po kasi. Naku Grace, pasensya na ha. Kailangan ko munang patuloy ng pag-uusap natin ha. Tinatawag na ako ng doktor eh. May bagong pasyente kami. Tumawag ka na lang kapag may emergency ha. Ingat kayo. At nawala na ang boses ni ate sa kabilang linya. Sobrang nanlumo ako na hindi ko man lang nasabi sa kanya ang kailangan kong sabihin. Hindi ko maamin sa sarili ko pero kinikilabutan ako kay tita. Para bang hindi lang doktor ang kailangan namin para gamutin siya, kundi pare. Kinaumagahan, nagulat ako dahil mas maaga pang nagising sa akin si Tita Tess. Maayos ang itsura niya ng mga sandaling yun. Parang siyang dating Tita Tess na elegante at mukhang dalagang manamit. Naka-apron pa siya at nagluluto sa kusina. Kay tamis ng ngiting iginawad niya nang makita kong papunta sa lababo para maghugas ng kamay. Oh, Grace, magandang umaga. Magandang umaga rin po, tita. Halika, nakahanda ng almusal. Ipaghahain kita, okay? Hindi ko man lang magawang tumango ng alalayan niya ako at pinaupo. Inabutan pa niya ako ng plato at kutsara. Natakam ako sa pagkaing inihain ni tita. Para bang normal siya at walang iniindang sakit sa utak. Okay na po ba kayo, tita? Okay naman ako palagi ah. Kita mo naman hindi ba, ipinagluto ko kayo ng breakfast. Oo nga pala, nasan si Jeannie? Hindi pa po siya makakauwi eh. May emergency po sa ospital. Ah, okay. Kumain ka na lang ha. Tatawagin ko lang si Mon. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa kanyang sinabi. Alam na niya ulit na si Kuya Mon ang kasama namin dito sa bahay at hindi ang yumaong si Tito Arman. Pero nagbago ang masayang pananaw ko nang makitang halos magkumahog si tita nang pumasok si Kuya Mon sa kusina. Mon, mabuti at bumangon ka na. Halika, ipinagluto kita. Salamat po, Ma. Hindi nyo na dapat ginagawa to. Kaya naman namin maghanda ng breakfast eh. Dapat po, nagpapahinga kayo. Hindi ako pwedeng magpahinga, iho. Alam mo, nung buhay pa si Arman ko, ganito ang ginagawa ko sa kanya eh. Ipinagluluto ko siya ng breakfast. Habang kumakain siya, kinakandong niya ako at ako ang nagsusubo sa kanya. Kitang-kita ko ang pamumula ng mukha ni Kuya dahil sa sinabi ni tita. Ako man na ilang sa ginawa niya, lalo at mabagal niyang minamasahe ang balikat ni Kuya Mon. Hindi ako ignoranting klaseng tao, Miss Winnie. Alam ko kung ano ang ginagawa ni tita. At alam ko rin na posibleng bumigay si Kuya Mon sa pagpapakita ng motibo ng tiyahin ko. Bakit nga ba? Hindi halatang nasa 47 years old lang si tita. Sexy siya, makinis at elegante. Kung may label nga na matatawag na hot mama, isa na si tita na nabibilang sa kategoryang yon. Ayokong dumating ang panahon na dahil sa karamdaman ni tita o kung anumang mental illness na meron siya, maging dahilan pa ito para magkasira sila ni Ate Jeannie. Ma, kakain na po ako. Pwedeng maupo na rin kayo? Oo naman, pero dito ako sa tabi mo ha. Wala si Jeannie ngayon eh. Kaya ako na munang asawa mo. Ako na munang mag-aalaga sa'yo. Nabilaukan ako sa sinabing yun ni tita. Nataranta naman si Kuya Mon at siya na ang nag-abot sa akin ng tubig. Nangungusap ang kanyang mga mata. Base sa pagkakaintindi ko, para bang sinasabi ni Kuya na wag ko nang pansinin ang mga sinasabi ni tita.
Mabuti na lang, pumormal din naman siya makalipas ang ilang sandali at kumain din ng agahan. Nalungkot ako nang tuluyan na ngang mag-general lockdown ng aming bayan. Hindi kami pwedeng lumabas ng bahay until further notice. Si Ate Jeannie naman, hindi man nagboluntaryo na maging frontliner, pinili pa rin ng mga nakatataas sa kanilang ospital para mag-duty kahit may lumalaganap na pandemya. Kaya naman kami lang ni Kuya Mon at Tita Tess ang nanatili sa bahay. Sa bawat pag-usad ng araw, hindi na gaanong inaatake ng sakit niya si Tita. Regular siyang nagpapatherapy through online, pero mas naging malapit siya kay Kuya Mon. Nabanggit ko rin ito kay Ate Jeannie pero ang sabi niya, bigyan na lang daw muna namin ng oras si Tita na mapagtantong si Kuya Mon ang nasa harapan niya at hindi naman talaga si Tito Arman. Ako ang kasama nilang dalawa sa mga panahong wala ang pinsan ko sa bahay, Miss Winnie. Kaya naman, marami akong natuklasan na mas ikinagigimbal ko pa. Kawawa naman ang anak ko, walang mag-aalaga sa kanya doon. Pero sa bagay, nurse naman siya, kaya niyang alagaan ang sarili niya. Ma, pinauuwi naman sila 1 beses kada buwan. Huwag po kayong mag-alala. Malakas si Jeannie. Hindi siya mapapano sa ospital. Hindi naman yun ang inaalala ko, iho eh. Paano ka? Sinong mag-aalaga sa'yo? Yun ang usapang nabungaran ko nang makalabas ako sa banyo. Magkatabi sa upuan sina Kuya Mon at Tita Tess. Mukhang may ginagawa. Ako naman na medyo na-alarma, halos hindi humihinga na humanap ng pwesto para mas mamatsyagan ko sila. Kaya ko ang sarili ko, Ma. Huwag po kayong mag-alala. Huwag mo na akong tawaging ma kung tayong dalawa lang dito sa bahay. Huwag mo rin akong itrato na biyenan dahil wala naman dito ang asawa mo. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan, Ma. Anak niyo si Jeannie at mahal ko ho siya. Bakit, Mon? Sapat na ba sa'yo ang konting kumustahan lang sa bawat pagtawag mo sa kanya sa telepono? Hindi mo ba nakikita? Pinababayaan ka niya. Nagiging irresponsable na siya bilang asawa mo. Isa pong nurse si Jeannie. May responsibilidad din siya sa bayan. Paano ka naman? Lalaki ka, Mon. Magandang lalaki. Ayokong ituring ka ng ganyan ng anak ko. Gusto kitang alagaan, Mon. Baka naman pwede mo akong pagbigyan. Ma, may sakit po kayo. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto nyo. Marahas na tumayo si Kuya Mon na ikinataranta ni Tita Tess. Bakas sa kanyang mukha ang takot at pagkabalisa. Ang mukha naman ni Kuya Mon nalilito at naiilang, pero tila ba malapit nang bumigay. Nakita kong hinawakan niya sa kamay si Kuya. Aaminin ko, may sakit nga ako, Mon. Pero ikaw ang naging gamot ko. Simula nang alagaan mo ko, hindi na ako inaatake ng sakit ko. Naririnig niyo ba ang sinasabi niyo? Anak niyo na ako, Ma. Hindi ako pwede. Huwag ka na kasing humanap ng palusot. Alam ko naman na pinipigilan mo lang ang sarili mo. Ma! Maging ako ay napasinghap nang makita ang sunod na ginawa ni Tita. Hinalikan niya si Kuya Mon. Pareho silang dumausdos sa sahig. Akala ko manlalaban si Kuya. Aangal, pagagalitan si Tita. Pero nanlumo ako nang makitang gumaganti na rin siya ng halik sa tiyahin ko. Kalaunan huminto silang dalawa, nagkatitigan. Maya-maya pa, animo nagkasundo na tumayo at pumasok sa kwarto ni Tita. Hindi pa ako kagad nakagalaw kahit wala na sila sa sala, Miss Winnie. Malinaw na bumigay na nga si Kuya at niyakap ang kahinaan niya. Hindi ako ang kanyang asawa, pero pumatak ang luha ko nang mapagtantong niloloko na nila si Ate Jeannie. Ang mabait kong pinsan na ngayon ay nakikipaglaban sa pandemya para makapagligtas ng maraming buhay. Mas lalong lumakas ang loob ko na isumbong ang lahat ng mga nakita at narinig ko. Nagkunwari akong walang alam at walang pakialam kina Tita at Kuya ng mga sumunod na araw. Ang pangakong 1 beses kada buwan na uwian ni ate, hindi natuloy. Ngayon magdadalawang buwan na siya sa ospital bilang frontliner. Nalaman ko yon nang minsang tumawag siya sa akin. Grace, kumusta kayo dyan? Si Mama hindi ba inaatake ng sakit niya? O baka naman napagkakamalan pa rin niyang si Papa Simon? Ate, okay lang naman po kami. Ikaw dyan, kumusta? Heto, natutuwa kahit papano. Hindi lahat ng pasyente namin namamatay. Ilan sa kanila nakakasurvive. Ayos po yan, ate. Sana makauwi ka na. Huwag kang mag-alala, makakauwi rin ako. Nasan nga pala ang kuya mo? Kahapon pa ako tumatawag sa kanya pero hindi naman sumasagot. Lumikot ang mga mata ko nang marinig ang pangalan ni Kuya. Kaagad akong nagtago sa kwarto at hininaan ang boses.
Ate, may kailangan kang malaman eh. Bakit? Ano yon? Ate, may ginagawang milagro sina kuya at tita. Matagal ko na po itong dapat na sinabi sa inyo eh. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Milagro? Anong ibig mong sabihin, Grace? Ate, may namamagitan po kina kuya at tita. Kaya kung gusto mo po silang mahuli sa akto, umuwi ka na kagad. Yung hindi nila alam. Hindi ko na po kayang makita sila na pinagtataksilan ka eh. Nanginginig kong wika. Narinig ko ang paghikbi ni ate sa kabilang linya pero hindi na siya nakapagsalita. Marahil, pinoproseso pa niya ang lahat ng sinabi ko. Wala na kasi akong narinig sa kanya hanggang sa putulin na niya ang linya. Mas naging malapit pa sina Kuya Mon at Tita Tess ng mga sumunod na araw. Masahol pa sila sa totoong mag-asawa kong magturingan. Ni hindi man lang sila natatakot na nandito ako at nakikita sila. O hayan, kumain ka ng marami, Mon ha? Masarap yan. Ang galing mo palang magluto. Hay nako, kung alam mo lang, marami pa akong alam na putahe. Kaso lang hindi ako mapuri ni Arman. Palagi siyang busy nung nabubuhay pa siya eh. Ganyan naman talaga kapag may pamilya na, hindi ba? Inuuna ang pinansyal na pangangailangan. Tama ka naman, pero ayoko sa punto na halos pabayaan ang pamilya para sa pera. Kita mo kung saan siya dinala ngayon, sa hukay. Hayaan mo na. Lahat naman ng tao, nagsisisi sa huli. Ang bait mo talaga, Mon, kaya nga gusto kita eh. Napalakas ang pagkakalapag ko ng baso sa mesa. Natahimik silang dalawa at sabay pang tumingin sa akin. Tita, hindi po ba kayo nakukonsensya? Ano na naman bang hugot yan, Grace? Tita, nire-respeto ko po kayo ni kuya. Pero hindi niyo rin po ba ako kayang igalang? Nakikita ko po kayong naglalandian, no? O tapos, magsusumbong ka kay Jeannie? Hindi mo ba naisip na pwede akong ma-stress kapag naging matigas ang ulo mo? Tandaan mo, may sakit ako. Kapag inatake ko ulit, ikaw ang ituturo kong dahilan. Baka naman nakakalimutan mong sampid ka lang. Wala kang karapatang makialam sa mga personal naming problema. Natameme ako sa sinabi ni tita. Tinamaan ako sa katotohanang sampid lang naman talaga ako eh. Pinag-aral nga lang ako ni ate para makapagtapos at magkaroon ng magandang trabaho. Napayuko na lang ako nang makitang padabog na tumayo si tita at nag-walk out. Si kuya naman, huminga ng malalim at pinatong ang kamay niya sa kamay kong nasa mesa. Hindi mo dapat nilalagyan ng mali siya ang paglapit ko kay mama. Sinasakyan ko lang siya para hindi atakihin ang sakit niya. Pati po bang paghalik niyo kay tita kuya? Kailangan ba yun? Kung talaga natatakot kang umatake ulit ang sakit niya, dapat po inuunawa mo siya, hindi sinasamantala. Siya ang unang lumapit sa akin. Nakikita ko sa mata niya ang kalungkutan. Kaya wag mo nang pakialaman ng diskarte ko kung paano alagaan ang biyanan ko. Hindi ka naman bulag, hindi ba? Alam mong nagiging mas mabuti ang kalagayan niya ngayon na sinasakyan ko ang trip niyang isipin na asawa nga niya ako. Pero kuya… Saka na lang natin to pag-usapan, Grace. Sana, wag mo na rin mabanggit kay Jeannie ang sitwasyon dito sa bahay. Wika ni kuya sabay iniwan din ako sa kusina. Napaiyak ako sa harap ng nakalatag na mga pagkain. Mali ang ginagawa nila eh. Paano nila nakayang paniwalaan na dahil lang sa karamdaman kaya nila sinasamantala ang pagtataksil? Dahil doon, mas naging mailap ako kina tita at Kuya Mon. Pero minamatsyagan ko sila ng palihim. Bawat nakikita kong mali, kinukuhanan ko ng video. Bawat pagtatalik nila at mga kababuyang ginagawa. Lahat ng yun, pinapadala ko kay Ate Jeannie. Kahit papano, unti-unti na niyang natatanggap ang sitwasyon. Pero ayon sa kanya, hindi ibig sabihin nun ay masaya na siya sa ginagawa nila Kuya Mon at Tita Tess. Maghaharap din daw sila pagdating ng araw. Oo nga at sampid lang ako, Miss Winnie. Pero kay Ate Jeannie lang nakasentro ang katapatan ko. Tutal siya naman ang nagpapaaral sa akin eh. Matuling lumipas ang 4 na buwan. Kakaiba ang pakiramdam ko ng mga panahong yun. Kumakabog ang dibdib ko kahit hindi naman ako mahilig sa kape. Ako ang kinakabahan sa mga pinaggagawa nila Kuya at Tita. Nakalimutan na nga nila ang mga tunay na katayuan nila sa bahay na yon, na sila ay biyenan at manugang. Marami na silang nilabag na karapatan. Sa mga oras na yon, nanonood ng palabas sa telebisyon si Kuya nang pumasok si Tita sa sala. Mon, maganda ba ang damit ko? Binili ko to sa New York. Oo, maganda.
Mas lalo kang nagiging sexy. Talaga? Ayoko sanang isuot ito eh. Pero naisip ko maganda naman ako. Sexy. Siguro hindi pa huli ang lahat para makita mo ang alindog ko. Kumusta na nga pala ang pakiramdam mo? Iniinom mo pa rin ba ang gamot mo? Hindi namon. Parang himala nga ang nangyari. Hindi ko na napapansin ang mga sintomas. Siguro dahil nandyan ka. Ikaw ang nagsisilbing gamot ko, Mon. Dahil sa'yo nawala ang sakit ko. Mabuti naman kung ganun. Masaya ako para sa'yo. Hindi mo naman siguro ko iiwan kagaya ng ginawa ni Arman, hindi ba? Ayokong bumalik ang sakit ko, Mon. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita. Hindi kita iiwan. Paano kapag dumating ang anak ko? Ipaglalaban kita sa kanya, Tess. Nagyakapan ng dalawa, kaya naman mas lalong bumigat ang pakiramdam ko sa dalawa. Bago pa man ako makakilos, naramdaman ko na ang pag-vibrate ng cellphone ko. Tumatawag si Ate Jeannie. Nagmadali ako sa pag-alis sa kinatatayuan ko at pumunta sa mas tagong parte ng bahay. Hello, ate? Grace, pauwi na ako. Nasaan si Mama? Nasa sala po sila, ate. Hula ko may ginagawa na naman silang kababalaghan ano. Manghuhula ka na pala ngayon, ate. Huwag mong ipagsasabi na paparating na ako ha. Gusto kong magulat sila. Sige po, ate. Huwag mo na akong abangan. May susi ako ng pinto sa bahay. Sa likod ako papasok dahil kailangan ko pang sunugin ang mga sinuot kong damit. Parte ng protokol yun na kailangan kong sundin. Sige po, ate. Hindi po kaya sila magagalit sa akin? Baka po kasi pagtulungan nila ako kapag nalaman nila na ako ang nagsumbong sa iyo ng mga ginagawa nila eh. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mapapahamak, Grace. Problema namin to nila Mama at Mon. Kailangan nilang managot sa akin. Sige po, ate. O sige, ibababa ko na to ha. At nawala na sa kabilang linya si Ate Jeannie. Gayunpaman, hindi nawala ang nerbiyos sa katawan ko. Panay ang silip ko sa bintana. Sinusulyapan ko rin sina Tita at Kuya Mon sa sala. Ang kaninang madrama nilang pag-uusap ay napalitan ng mainit na tagpo. Muli na naman silang nagpakalunod sa kasalanan. Ni hindi na nila napansin ang pagpasok ni Ate Jeannie na saglit pang tumingala sa may hagdan kung nasaan ako. Sinenyasan niya akong pumasok sa loob ng kwarto ko. Tumango ako pero hindi ko siya sinunod. Nagtago lang ako sa may dingding at tahimik akong sumilip. Kitang-kita ko ang pagkaibabaw ni Tita Tess kay Kuya Mon sa sofa pero biglang nagpumiglas si Kuya. Siguro nakita niya na si Ate Jeannie na kanina pa masamang nakatingin sa kanila. Jeannie? Tumigil sa ginagawa si Tita. Halos subad na rin dahil nasa bewang na ang strap na suot niyang bestida. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng gulat at takot nang malaman niyang nahuli sila sa akto ng kanyang anak. Nagawa pa niyang magkunwaring naluluha tsaka tumayo at kaswal na inayos ang sarili. Mabuti naman at nakauwi ka na. Kanina ka pa ba riyan? Bakit hindi niyo tinapos ang ginagawa niyo? Nakakahiya naman sa inyo, baka mabitin kayo niyan. Han! Huwag mo akong tawaging Han! Lumagapak kagad ang kanang palad ni ate sa pisngi ni Kuya Mon. Gulat niyang nasapo ang pisngi. Ano, Mon? May saltik si Mama kaya sinabayan mo sa kalandian niya? Hayop ka, Mon! Anak, pakinggan mo muna ang... Huwag mo akong tatawaging anak. Napakalandi niyo. Ang taas ng respeto ko sa inyo. Pero anong ginawa niyo? Sinira niyo yon. Baka nakakalimutan mo may sakit ako. Hindi mo ako pwedeng basta nalang singhalan kahit na anong oras mo gusto. Buisit na sakit yan. Ginamit niyo lang para pagtaksilan ako. Anong klaseng mga tao kayo, ha? Ang kakati niyo. Hindi na kayo nahiya. Teka lang, Jeannie. Huwag ka naman bintang ng bintang. Hindi porke nakita mo kami ngayon, yun na ang ginagawa namin palagi. Sinungaling! Hayop ka, Mon! Minahal kita. Nagtiwala ako sa'yo. Pero anong ginawa mo, ha? Walang iya ka. Kagagawa nito ni Grace, ano? Nasa na bang bruhang sampid na yan? Walang kinalaman si Grace sa nakita ko ngayon, Ma. Ako mismo ang nakakita sa inyo. Ang bababoy nyo! Tahimik akong napaiyak nang makitang sinugod ni ate si Kuya Mon. Pinagbabayo niya sa dibdib, kinalmot, sinampal. Hindi lumaban si Kuya Mon, Miss Winnie. Pero tila ba hindi na niya ginustong patunayan kay ate na ginagawa lang niya ang mga bagay na yon dahil may sakit si tita, kagaya ng rason niya sa akin.
Alam naman namin na nawala na rin ang sakit ni tita eh. Hindi ko lang alam kung bakit nasikmura nilang idahilan ng karamdamang yon para sa kanilang kataksilan. Sunod naman na sinugod ni ate si Tita Tess. Malutong niyang sinampal si tita kaya gayon na lang ang panggagalaiti niya. Wala kang karapatang saktan ako! Anak lang kita, Jeannie! Wag mo akong dramahan, Ma! Hindi mo naman ako tinuring na anak eh. Iniwan mo nga ako, hindi ba? Wag mo akong huhusgahan sa mga desisyon ko. Napilitan akong iwan ka sa lola mo para sundan ng papa mo sa Amerika dahil nalaman kong nambababae si Arman. Wala akong pakialam. Masama kang ina, Ma. Sarili mong anak, tinraidor mo, nagawa mong landiin ang manugang mo. Kasalanan ko ba kung iresponsable kang asawa? Wala kang pinagkaiba sa ama mo. Nang babae siya at iniwan ako. Wag mo akong artihan ng dahilan mo, Ma. Ang sabihin mo, taksil ka, malandi ka. Sa pagkakataong ito, si tita nang sumampal kay Jeannie. Sapo niya ang kaliwang pisngi pero alam kong nakakamanhid ang pisikal na sakit. Mas ramdam ko ang pait sa kanyang boses. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang mabuhay kasama ang mas taksil mong ama. Araw-araw, pinapakita niya sa akin kung gaano siya katraidor. Tapos gayon, nagagalit ka sa ginawa ko, ha? Gusto ko lang naman bumawi kay Arman. Gusto kong ipamukha sa kanya na mas mabuti akong asawa kaysa sa mga babae niya. Huli na para dyan, Ma. Wala na si Papa, hindi ba? Kaya huli ka na. Tama ka. Huli na ako. Dahil ako ang dahilan kaya siya namatay. Natigilan ako sa sinabi ni tita. Dito na niya dahan-dahan na nilahad ang mga kataksilan ni Tito Arman sa kanya. Yun pala ang dahilan kung bakit siya na-depress ng husto. Ang hindi ko lang napaghandaan yung kinuwento niyang detalye kung paano niya pinatay ang asawa niya. Sinabi niyo na baliw ako? Ha! Matino ako. Pero hindi ako baliw. Kita mo? Nakagawa ko ng krimen na pwede kong palabasing karamdaman lang. Anong ibig niyong sabihin? Nakita ko ang death certificate ni Papa. Atake sa puso ang kinamatay niya. Tama ka. Dahil gusto kong bumalik sa akin ang tibok ng puso niya. Kaya araw-araw ko siyang pinapainom ng tableta. Dahil aniya, madalas siyang ma-stress. Hindi niya alam na sa maling kombinasyon, ang gamot na yun ay kayang magdulot ng biglaang cardiac failure. Kaya saan siya ngayon dinala ng kataksilan niya? Hindi ba't sa impyerno? Hindi mo sinabi sa akin ang mga bagay na yan. Ibig sabihin, niloko mo ako. Pinasakay mo lang ako. Gwapo ka, Mon, pero masyado kang bobo. Oo, nilandi kita, pero hindi dahil gusto kita. Nadala ka sa arte ko? Sinadya ko yon. Ganti ko ito sa hayop na ama ni Jeannie. Bakit ako, Ma? Wala akong kasalanan sa'yo, pero ang dami mong ginawa laban sa akin. Hindi ba malinaw sa'yo, ha? Namatay ang ama mo nang hindi ako sinama sa last will and testament niya. Sa'yo niya iniwan ang lahat at galit na galit ako. Siya na nga ang nambabae pero ako ang nawala ng karapatan. Gagawin ko ang lahat, Jeannie. Patayin ko man ang ama mo, magbaliw-baliwan kagaya ng inakala mo at landiin ang asawa mo para lang makuha ko ang mana na dapat ay nasa akin. Pasensya na, Ma. Hindi ko kakagatin ang kabaliwan mo. Nagpapasalamat na rin ako sa iyo, Ma, dahil nalaman ko na hindi tapat sa akin ang asawa ko. Kaya magsama na kayo. Aalis na kami ni Grace sa bahay na to. Aniya kaya naging alerto ko. Bago pa man ako makita ni ate, nagtatakbo na ako papunta sa aking kwarto. Hindi na ako nagulat nang sabihin niya sa akin na babalik na kami sa tinutuluyan naming apartment. Tutal bakante pa rin daw yon hanggang ngayon. Hindi ko na namalayan ang takbo ng oras. Basta ang alam ko, iniwan namin si Kuya Mon sa bahay ni tita. Nandito na kaming dalawa ngayon ni ate sa apartment. Tapos na niyang gupitin ang mga larawan nila ni Kuya Mon, pati na ang mga pictures kasama si tita. Natawagan na niya ang sinasabi niyang mangkukulam na noon ay naka-face mask pa pagdating sa bahay. Ang hindi ko lang napaghandaan ang pagbabayad niya ng 20,000 para sa serbisyo ng nasabing ginang. Ate, sigurado po ba kayo? Ipapakulam niyo sina tita at kuya? Yun ang dapat, Grace. Pagod na akong umiyak. Sa halip na maging proud sila sa akin dahil sa ginawa kong pagtulong sa mga tao, yun pa ang maaabutan ko sa bahay na pinagtataksilan nila ako. Hindi ko sila mapapatawad, lalo na si Mama. Dapat lang siyang mamatay dahil pinatay niya si Papa. Tahan na, ate. Nandito naman ako eh. Hindi naman kita pababayaan. Salamat, Grace, ha? Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko ngayon.
Aniya sabay yakap sa akin ng mahigpit. Dumaan ang mga araw at unti-unti nang kumalma ang banta ng pandemya. Nagagawa na ng mga tao ang lumabas dahil hindi na gaanong mahigpit ang mga otoridad. Sa katunayan, ilang beses nang nagpabalik-balik sa bahay namin si Kuya Mon, nagmamakaawa, nakikiusap. Jeannie, hayaan mo naman ako na magpaliwanag. Lalaki lang ako. Nadala lang ako sa tukso. Lumang tugtugin na yan, Mon. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras at laway sa akin. Hindi mo na rin naman mapapakinabangan. Jeannie naman, kailangan kita. Ayoko makipaghiwalay sa'yo. Oo, nagkagusto ko sa mama mo. Pero naglaho na ang lahat ng yun nang bumalik ka. Kalokohan! Lumayas ka na, Mon, kung ayaw mong ipakaladkad kita sa pulis! Pakiusap, Jeannie. Hayaan mo na ako makasama ka. Hindi na ako magtatagal. Wika niya kaya napasigaw ako nang tuluyan na niyang tanggalin ang jacket na suot niya. Nandiri ako sa nakitang pagkakatuyo ng balat ni Kuya Mon, Miss Winnie. Para bang balakubak na nagsisili para ng mga yon. Animo unti-unti siyang nalalanta hanggang sa wala nang matira sa kanya. Noon ko lang napagmasdan ng maigi si Kuya Mon. Malaki ang ipinayat ng katawan niya. Umitim at naglaho ang gandang lalaki. Tingin ko nga, hindi na rin siya pumapasok sa trabaho dahil pati ang lumang sapatos na suot niya, pudpud na. Ayos mag-alaga ang mama ko ah. Mukhang pinabayaan ka niya. Nagpakonsulta ako sa doktor, pero wala silang matukoy na sakit ko. Kaya lumapit ako sa albularyo. Nalaman kong ipinakulam ako, Jeannie. At bakit kailangan mong sabihin sa akin ang mga bagay na yan? Masakit pa rin para sa akin ang ginawa mo, Mon. Pero hindi kita kayang patawarin. Kaya magdusa ka. Kung ano man ang iniinda mo ngayon, yan ang papatay sa'yo. Jeannie, maawa ka. Kung ikaw ang may kagagawan nito, itigil mo na. Mahal naman kita eh. Umalis ka na at huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Pinagsarhan ni ate ng pinto si Kuya Mon. Nagpahinga naman ako ng marahan. Sa bawat pagkakataong nakikita ko si ate na ganito, mas lalo akong naaawa sa kanya. 2 taong malapit sa kanya ang pinagtaksilan siya, kaya alam kong hindi madali ang pinagdaanan niya. Ate, nakita mo po bang nangyari sa balat ni Kuya Mon? Dapat lang sa kanya yon, Grace. Kulang pa yon sa bawat pasakit na binigay niya sa akin. Ate, hindi ka ba naaawa sa kanila? Hindi sila naawa sa akin, kaya bakit ako makakaramdam ng ganun sa kanila? Pasensya na, Grace, pero malinaw na sa akin ang lahat. Pati pala pagtitiwala, nasisira din kapag ginapangan ng anay. Hindi nila naisip ang consequence ng ginawa nila, kaya dapat lang na magdusa sila. Malungkot niyang wika kaya hindi na rin ako sumagot pa. Kalaunan, nabalitaan ko na lang na isinugod sa ospital si Kuya Mon. Malubha na. Dahil si Ate Jeannie pa ang matatawag na immediate family, wala siyang choice kundi ang puntahan ng asawa niya sa ospital. Maski nga ako napasugod din doon. Hindi na gaanong hinihigpitan sa ospital ng mga panahong yon, pero kailangan ng face mask at face shield para sa proteksyon. Nakakulong sa isang quarantine area si Kuya Mon, pero tila ba sinakyan ng pagkakataon ng mga pangyayari dahil na-diagnose siya na may nakakahawang skin disease. Tumawag siya sa cellphone ni ate para makipag-usap pero nakikita namin siya sa salaming dingding. Hindi nag-atubili si Ate Jeannie at sinagot yun. Para marinig namin ang sinasabi niya, ni loudspeaker ni ate ang kanyang cellphone. Hello? Jeannie, kumusta ka na? Heto, masaya naman kahit papano. Ano bang kailangan mo? Pwede mo naman pala akong tawagan. Bakit kailangan mo pa akong papuntahin dito? Gusto ko lang sanang humingi ng tawad na naging mahina ako, na sinunod ko ang utos ng tukso. Baliwala na yon, Mon. Nangyari na. Ang sakit na nakabaon dito sa puso ko, hindi basta-basta mahuhugot. Alam ko, malaki ang kasalanan ko sa'yo, pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakahingi ng tawad. May pagpipilian ka ng mga sandaling wala ako, Mon. Kaya mong iwasan si Mama, pero hindi mo nagawa. Naging mahina ka. Akala ko pa naman magiging masaya tayo. Pero sinira mo ang lahat ng pangarap natin. Patawarin mo ako, Jeannie. Buntis ako, pero hindi ko hahayaan na makalapit ka pa sa anak natin. Masama kang tao, Mon. Masama kang impluensya. Napayuko lang si Kuya Mon kaya mas lalo akong naawa sa kanya. Wala ako sa posisyon kahit nakita ko ang lahat ng kasalanang ginawa nila ni tita.
Nanatili akong tahimik habang si Ate Jeannie naman hinahaplos ang kanyang tiyan. Naiintindihan ko. Gusto ko pa rin magpasalamat sa lahat ng kabutihan mo sa akin. Sa pagmamahal at pag-aalaga. Hindi ka masamang asawa, Jeannie. Ako ang nagkulang. Aniya, hindi na sumagot si ate sa mga sinabi ni kuya. Tuluyan na siyang lumuha. Kaagad ko naman siyang inalalayan at niyakap nang ibulsa na niya ang cellphone. Nakatingin pa rin sa amin si Kuya Mon. Sising-sisi sa ginawa niyang pagsira sa buhay niya. Ate, huwag ka nang umiyak. Makakasama po yan sa baby mo. Hindi ko lang maiwasang manghinayang, Grace. Kung hindi sana nagloko ang Kuya Mon mo, baka masaya kami ngayon. Malungkot niyang wika na ikinatango ko. Umalis na kami ng ospital pagkatapos ng tagpong yon. Mas naging malapit kami ni ate, lalo na sa mga panahong lugmok siya sa labis na kalungkutan. Makalipas ang isang buwan, pumanaw na rin si Kuya Mon. Kumalat na raw ang pangangati sa kanyang katawan kaya hindi na naagapan. Pumanaw siyang nag-iisa na dahil sa ginawang kataksilan ay kinahiya siya ng buong pamilya niya. Ilang araw ding nagkulong si ate sa kwarto. Lalabas lang kapag kakain, pero naiintindihan ko naman na nagluluksa rin siya. Samantala, kinasuhan niya si Tita Tess. Gusto ni ate na managot ang mama niya sa inaming krimen. Isinailalim sa autopsy ang bangkay ni Tito at napatunayan na totoo ang kanyang mga sinabi. Nagkaroon ng masusing investigasyon kaya napatunayang guilty si Tita Tess. Napag-alaman din na ang supplier niya ng gamot na pinainom niya kay Tito Arman ay ang mismong pinsan ni Kuya Mon na nakakulong sa Amerika. Grabe pala ang mga nangyari kina Tito sa ibang bansa, ate, ano? Akala ko porke nasa abroad, masaya na at matiwasay ang buhay. Hindi ko akalain na may selusan at patayan palang nagaganap. Tama ka dyan, Grace, pero hindi ko pa rin lubos maisip kung paano niya naatim na gumawa ng krimen. Kinausap ng mga pulis ang doktor ni Mama sa abroad at pinatunayang may mental illness nga si Mama. Hindi lang simpleng depression kagaya ng akala natin. Pero ate, posible pala yun na kahit may saltik si tita, kaya niyang gumawa ng krimen? Oo naman, mas dito niya kayang gumawa ng krimen, Grace. Ang mga baliw tinaguri ang matatalino ang mga yan. Siguro nagkaroon lang ng matinding kagustuhan si Mama na makuha ang lahat ng gusto niya, kaya pati ako ginusto niyang sirain. Hindi mangyayari yun kung hindi sinakyan ni Kuya mo ng trip ni tita. Tignan mo ngayon siyang napahamak. Seryosong napatingin sa akin si ate kaya nahiya ako. Yumuko ako kasabay ng paghingi ng paumanhin sa kanya, pero tipid lang siyang ngumiti. Sa tingin mo ba, hindi ba kabawasan sa pagkatao ko ang magpatawad? Pinakamabuting gawin ang magpatawad, ate. Total nagbayad na sina Kuya at Tita Tess sa mga kasalanan nila. Kailangan mong pakawalan ng sarili mo at alagaan ang anak mo. Kung ganun, samahan mo ko, Grace. Kakausapin ko si Mama. Sinamahan ko si ate sa presinto. Nakadetain doon si Tita Tess pero sa pagkakaalam ko, ililipat na siya sa correctional kinabukasan. Hindi siya halos makatingin sa amin ni ate nang sapilitan siyang dalhin sa visitors area. Kitang-kita namin ang resulta ng kulam sa kanyang katawan. Tuyong balat, payat, namumutla. May mangilan-ngilang bukol na bahagyang lumiit na dahil pinatigil na ni ate ang pagpapakulam sa mama niya. Condolence, kailan ko lang nalaman na namatay pala si Mon. Paano niyo po nalaman, tita? Dinalaw ako ng kapatid niya at sinumbatan sa lahat ng ginawa namin. Sa kanya ko nalaman ang tungkol kay Mon. Galit na galit ako sa iyo, Ma. Hindi ko akalaing dahil sa selos, kakulangan ng atensyon at pera, magagawa mong patayin si Papa. Nagpanggap ka pa na gusto mo akong makasama, pero pinlano mo pala ang lahat ng yon. Naging makasarili ako, anak. Patawarin mo ko. Pagbayaran mo po ang kasalanan mo, Ma. Sana pagsisihan niyo ang mga nagawa niyo. Mangiyak-ngiyak na wika ni ate sabay tayo. Tinalikuran namin si tita na noon ay panay pa rin ang tawag kay ate, kaso lang hindi na kami nagtangkapang lumingon. Mahaba-haba pa ang taong bubunuin ni tita sa bilangguan, pero umaasa ako na magbabago siya. Aalalahanin ng masakit na nakaraan at magsisilbing aral para wag na niyang gawin sa iba ang naging pagkakamali niya. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners.
Shoutout po kay Kenneth Miguel na nagandahan sa kwento ng mayabang na hipag, sa Reproto family from Korea, kay Donna Bakiran, kay Judith Manas. Shoutout din po kay Irene Tonga, kay Potpot Mylas, kay Claire Magistrado from Bicol, kay Jessa Flores, kay Joy Aniban. Hello din po kay Phil ni Evangelista, kay Teodora Umandap, kay Marie from Isabela, kay Alma the Twin Altamia, kay Rizal Galope na nagaganahan daw po magtrabaho dahil nakikinig sa boses ko. Naku, salamat po ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Honey Austria, kay Janeth Engrata, kay Delilah Moso at sa Team Kawali na sina Alan Castalone, Ate Langlang, Kuya Richie at Bubot. Salamat po sa pakikinig ninyo. Hello din po kay Queenie Suladay at sa mga regular listeners natin na sina Jenny Comia, Aaron John Fernandez, Febe Ranyada, Rialyn Belda, Rosemary Casonete, Milrose Galvez, Rosalina Bogayon, kay Lance MBB, kay Ma'am Puresa Tagiwalo, kay Roseanne Romasanta, kay Janaya Dagison, kay Christine May Andoy, at sa lahat ng mga mananahi ng Jonel Clothing Company. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig at nagkomento. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal naman po natin ngayon ay maka 100k subscribers. Kaya sana po ma-reach natin yan. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.